Nananatiling matigas ang Iran sa hindi pagbubukas ng Strait of Hormuz sa lahat ng sasakyang pandagat, sa kabila ng 48 oras na ultimatum ni US President Donald Trump. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Nagpabala ang Iran na pupuntiryahin ang mga electricity plants sa buong Middle East, kabilang ang sa Israel at mga supply para sa mga base ng Amerika, kung itutuloy ng US ang banta nitong bombahin ang mga planta ng kuryente sa Iran. Inihayag ng Defense Council ng Iran na maglalatag sila ng mga minas sa buong Persian Gulf kung magtatangka ang mga kalaban na umatake sa kanilang mga baybayin o isla. Naglunsad ang Iran ng mga panibagong ballistic missile at drone strikes na tumarget sa mga base sa UAE, Kuwait at timog na bahagi ng Israel. Nagbigay si President Trump ng deadline hanggang gabi ng ika-23 ng Marso para buksan ng Iran ang Strait of Hormuz, kundi ay wawasakin ang mga planta ng kuryente ng Iran. Patuloy ang Israel sa kanilang operasyon, kabilang ang pagpapasabog sa Casimir Bridge sa Lebanon bilang paghahanda sa posibleng ground invasion. Noong ika-21 ng Marso ngayong taon, isang kindergarten sa Rishon LeZion, Central Israel, ang tinamaan at malalang napinsala ng mga piraso o shrapnel mula sa isang Iranian cluster missile. Bagamat nagdulot ito ng malaking sira sa gusali, maswerteng walang nasugatan o namatay sa loob ng paaralan dahil Sabado noon at walang pasok ang mga bata. Ang kindergarten ay matatagpuan sa lungsod ng Rishon LeZion ayon sa Associated Press. Nagkalat ang mga laruan at gamit ng mga bata sa gitna ng mga guho matapos ang pag-atake. Sinabi ng Israel Defense Forces, IDF, na isang cluster bomb ang ginamit sa pag-atake, na idinisenyo upang magsabog ng mas maliliit na pampasabog sa malawak na lugar. Kinundena ng Israeli Foreign Ministry ang insidente at inakusahan ang Iran ng sadyang pag-target sa mga sibilyan. Dahil dito, nagpasya ang mayor ng Rishon LeZion na pansamantalang isara ang lahat ng pasilidad sa edukasyon sa lungsod hanggang sa matiyak ang kaligtasan ng mga bata. Ang pag-atake sa kindergarten ay bahagi ng mas malawak na serye ng mga missile strikes mula sa Iran noong weekend na iyon, na nagresulta rin sa pagkasugat ng 12 ng tao sa ibang bahagi ng Israel, partikular na sa katimugang bahaging malapit sa isang nuclear research center. Mahigit 1 milyong OFWs ang naiipit sa kaguluhan. Ang Department of Foreign Affairs, DFA, at Department of Migrant Workers, DMW, ay patuloy na nagpapauwi ng mga Pilipinong nagnanais lumikas mula sa Israel at kalapit na bansa. Matapos ang pagkamatay ng pinakamataas na lider ng Iran, sinabi ni Trump na magpapatuloy pa rin ang mga pag-atake ng US at Israel. Ayon sa US at Israel, ang pangunahing layunin ng pag-atake ay pigilan ang pag-usbong ng nuclear weapons at ballistic missile capabilities ng Iran na maaaring maging banta sa rehiyon at sa sarili nilang seguridad. Ang tensyon sa pagitan ng Israel at Iran ay dekada na, nag-ugat sa mga proxy wars, pagsuporta ng Iran sa mga grupong laban sa Israel, at pangamba ng Israel na maaaring maging nuclear-armed ang Iran. Bago ang pag-atake, may mga usapang diplomatikong sinusubukan para limitahan ang nuclear program at missile development ng Iran, pero ito ay hindi nagtagumpay. Matatandaan noong unang bahagi ng buwang ito, pinalubog ng submarine ng Estados Unidos ang barkong pandigma ng Iran timog baybayin ng Sri Lanka, na ikinasawi ng ilang tripulante sa gitna ng umiinit na tensyon sa pagitan ng Washington at Tehran. Kinilala ng Deputy Foreign Minister ng Sri Lanka ang lumubog na sasakyang pandagat bilang frigate na Iris Dina,
Napabalik na sana sa Iran mula sa isang daungan sa silangang bahagi ng India. Nangyari ang insidente sa Indian Ocean, daan-daang milya ang layo mula sa Persian Gulf, kung saan patuloy ang offensiba ng puwersa ng US at Israel laban sa Iran, habang gumaganti naman ang Tehran sa pamamagitan ng missile at drone attacks. Ayon sa mga awtoridad ng ospital sa lungsod ng Galle sa Sri Lanka, 87 bangkay ang dinala roon ng mga military rescue matapos makatanggap ng distress call ng madaling araw. Ang barkong Iran na pinalubog ay kinilala bilang Iris Dina, isa sa mga pinakabagong frigate ng Iran, na bumabalik sana mula sa isang naval exercise sa India nang mangyari ang pag-atake. Ito ang kauna-unahang pagkakataon mula noong World War II, 1945, na isang US submarine ang nagpalubog ng kalabang barkong pandigma gamit ang torpedo. Pinatikos ng Iran ang insidente bilang isang atrocity at sea o kalupitan sa karagatan na naganap sa international waters, malayo sa kanilang baybayin. Ang pangyayari ay nagdulot ng malaking pinsala sa kakayahan ng Iran sa karagatan at itinuturing na isa sa mga pinakamalalang insidente sa dagat sa pagitan ng dalawang bansa kamakailan. Ang USS Charlotte ay isang Los Angeles-class nuclear-powered attack submarine ng United States Navy. Ito ay idinisenyo para sa anti-submarine warfare, intelligence gathering, at pag-atake sa mga surface ship. Naganap ang pag-atake noong madaling araw ng March 4, 2026, sa internasyonal na katubigan, humigit kumulang 40 nautical miles sa baybayin ng Galle, Sri Lanka. Nagpakawala ang USS Charlotte ng dalawang Mk-48 heavyweight torpedoes. Ang unang torpedo ay nag-miss, ngunit ang ikalawa ay tumama at nagpasabog sa Iris Dina, na nagresulta sa mabilis nitong paglubog. Ito ang unang pagkakataon mula noong World War II na pinalubog ng isang US submarine ang isang enemy warship gamit ang torpedo. Pinagmalaki naman ng US ang operasyon bilang bahagi ng kanilang kampanya upang pahinain ang Iranian Navy.